Nanindigan si Jelly O sa desisyon na magsampa ng kaso laban kay Jam Ignacio. Nanatili ang matatag na desisyon ng club disc jockey na si Jelly O na ituloy ang legal na aksyon laban sa kanyang fiancé na si Jam Ignacio dahil sa umano'y pang-aabuso. Sa kabila ng pampublikong paghingi ng tawad ni Jam at panawagan para sa pagkakasundo, pinagtibay ni Jelly ang kanyang pangako sa mga kasong isinampan niya sa National Bureau of Investigation. Ang insidente, na naganap ilang sandali matapos ang pakikipag-ugnayan ng mag-asawa noong November 2024, ay nagdulot ng malakas na alon sa industriya ng entertainment at nag-highlight ng komplikado at madalas na hindi nakikitang isyu ng karahasan sa tahanan. Si Jelly, na kilala sa kanyang masiglang presensya sa eksena ng musika, ay matapang na nagbahagi ng kanyang kwento, na detalyado ang emosyonal at pisikal na epekto ng pang-aabuso sa kanya. Sa isang press conference na ginanap noong Biyernes, February 21, 2025, hinarap ni Jelly ang pampublikong paghingi ng tawad ni Jam at ang kanyang kahilingan na ipagpatuloy ang kanilang mga plano sa kasal. Matatag siya sa kanyang tugon, binibigyang diin na ang pag-ibig lamang ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Sinabi niya, "Kahit mahal ko pa rin siya, hindi ko matatanggap ang ginawa niya. Hindi katanggap-tanggap na basta na lang baliwalain ang kanyang pag-uugali bilang resulta ng stress o pagod. Ang emosyonal na epekto ng kanyang mga aksyon sa akin at sa aking pamilya ay napakalaki upang baliwalain." Ipinaliwanag pa ni Jelly ang napakalaking pasanin na idinulot ng pagsubok na ito sa kanyang ina, na lubhang naapektuhan ng insidente. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay nakakaranas ng mga komplikasyon sa kalusugan dahil sa emosyonal na pagkabalisa, na binibigyang diin ang mga epekto ng karahasan sa tahanan na umaabot sa lampas sa agarang biktima. Si Jam Ignacio, sa isang televised interview noong February 19, ay kinilala ang kanyang pagkakamali, na inilalaan ang kanyang mga aksyon sa pagod at pansamantalang pagkawala ng pag-iisip. Nagpahayag siya ng pagsisisi sa sakit na idinulot niya kay Jelly at sa kanyang pamilya, na humihingi ng pangalawang pagkakataon upang ayusin ang kanilang relasyon. Binibigyang diin niya ang kanilang mga ibinahaging pangarap at ambisyon, na hinihikayat siya na muling isaalang-alang ang mga legal na paglilitis at harapin ang sitwasyon ng private. Ang kasong ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng laganap na isyu ng karahasan sa tahanan at ang mahalagang papel ng pananagot sa mga nagkasala. Binibigyang diin ng artikulo ang emosyonal na epekto ng ganitong uri ng pang-aabuso sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya, na binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanap ng suporta at katarungan sa mga ganitong kalagayan. Ang desisyon ni Jelly O na maghain ng mga kaso ay nagbibigay diin sa kanyang lakas at katatagan sa harap ng paghihirap, habang ang kanyang matatag na pangako sa pag-iingat ng kanyang kagalingan at ng kanyang pamilya ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa para sa iba na nakaharap sa mga katulad na sitwasyon.